Sige, mga real estate pros, pag-usapan natin to. Alam nating lahat na yung Code of Ethics, napaka-importante, di ba? Pero, teka, imbes na isipin natin siya bilang isang makapal na libro ng mga bawal, gawin nating mas simple. Isipin natin siya bilang isang checklist. Oo, isang practical na gabay para sa tagumpay at syempre para sa integridad natin sa industriya. Ang ganda pakinggan no, galing yan mismo sa preamble. Sinasabi dito na ang ginagawa natin ay hindi lang basta pagbebenta ng bahay at lupa. Isa itong marangal na propesyon. May direct impact tayo sa pag-unlad ng buong bansa. Kaya itong code na to, hindi lang siya basta-bastang rules. Ito yung mismong pundasyon ng serbisyo natin. So, heto ang magiging takbo ng usapan natin. Unahin natin yung mismong pundasyon ng ating propesyon. Sunod, yung mga tungkulin natin sa publiko, tapos sa kliyente natin, at syempre sa mga kapwa nating practitioner. At sa huli, titingnan natin kung paano ba natin mapapanindigan itong buong Code of Ethics. Ready na? Simulan na natin. Okay, first step sa ating checklist. Kailangan nating maintindihan yung bakit. Bakit ba mayroon tayong mga ganitong alituntunin? Kasi pag naintindihan natin yung dahilan, mas madali na lang isabuhay ang lahat. Bago pa man yung mga specific na duties, ito muna yung pinaka-core, yung pinaka-pundasyon natin. Number 1, sundin ang batas. Number 2, kumilos ng may integridad at respeto. Pangatlo, sumunod sa mga rules ng PRVRS at PRC. At pangapat, isulong ang pagkakaisa sa ating industriya. Ito, kumbaga, ang ating non-negotiables. Ngayon, lumawak tayo ng kaunti. Punta tayo sa unang circle of responsibility natin. At yan ay ang ating tungkulin hindi lang sa kliyente, kundi sa mas malawak na komunidad at sa gobyerno na nagbigay sa atin ng lisensya. Sa madaling salita, ano ba itong civic responsibility? Well, simple lang. Ito yung obligasyong maging isang responsableng mamamayan na sumusunod sa batas, hindi lang bilang isang tao, kundi bilang isang profesional na pinagtiwalaan ng bayan. Sa totoong buhay, anong itsura niyan? Tiyakin mo na laging kumpleto at updated ang mga lisensya at permit mo. Magbayad ka ng tamang buwis, walang labis, walang kulang. At, eto ang pinakamahalaga, wag na wag kang makikilahok sa tax evasion. Tandaan, hindi lang ito pag-iiwas sa parusa, ito ang patunay na lihitimo ka. Susunod, public trust. Tiwala ng publiko. Obligasyong nating protektahan sila sa anumang uri ng panloloko o maling impormasyon. Kasama na dyan yung mga advertisements natin, dapat laging totoo. At kasama rin dito yung patuloy na pag-aaral at pagpapahusay ng ating mga kaalaman. Isipin mo, parang nagpapatay ka ng isang building of trust. 3 ang poste niyan. Una, protektahan mo ang publiko laban sa fraud. Pangalawa, palaguin mo ang sarili mong galing. Diyan pumapasok yung CPD o Continuing Professional Development. At pangatlo, mag-share ka ng kaalaman sa industriya. At tandaan ha, ang CPD ay hindi lang para makuha ng puntos. Ito ang paraan natin para masigurado sa publiko na up-to-date at tama ang mga payong ibinibigay natin. Okay, so naserbisyuhan na natin ang publiko. Check. Pero paano naman yung mismong taong kumuha sa'yo? Yung taong nagtiwala sa'yo para sa isa sa pinakamalaking desisyon sa buhay niya? At dito na nga tayo papasok sa pinakapuso ng ating propesyon, ang mga tungkulin natin sa ating kliyente. Dito talaga nasusukat yung galing at integridad natin sa relasyong binubuo natin sa kanila. Napaka-espesyal ng relasyon natin sa kliyente. Ito ay tinatawag na fiduciary. Anong ibig sabihin yan? Para kang isang trusted guardian, isang tagapangalaga ng interes nila. Kailangan mong maging tapat, mapagkakatiwalaan at laging may mabuting hangarin para sa kanila. At ang golden rule dito, ang kapakanan ng kliyente mo dapat laging nauna, always, kahit pa sa sarili mong komisyon. Isa sa mga pinakamabigat na tungkulin natin ay ang confidentiality. Ito yung mahigpit na obligasyong itago at protektahan ang anumang pribadong impormasyon ng kliyente mo. At tandaan, kahit tapos na ang transaksyon nyo, mananatili itong confidential. Halimbawa, nasa coffee shop ka. Hinding-hindi mo dapat ikinukwento doon kung bakit ba nagbebenta ng ari-arian ng kliyente mo o kung ano ang sitwasyon ng pera niya. Bakit? Kasi pag may nakarinig na maling tao, yang impormasyong yan pwedeng gamitin laban sa kliyente mo. Masisira ang negotiating position niya. Ang isang maliit na dulas ng dila pwedeng katumbas ng milyon-milyong pagkalugi para sa kanila. Okay, sunod naman, parang magkambal to, disclosure at transparency.
Kailangan mong maging ganap na bukas at tapat tungkol sa lahat ng importanteng detalye. Kasama dyan ang anumang depekto sa property na alam mo at syempre anumang bayad o komisyon na natatanggap mo na may kinalaman sa deal. Halimbawa, kung may kaibigan kang contractor at nirefer mo siya sa kliyente mo at bibigyan ka niya ng referral fee, kailangan mo itong sabihin sa kliyente mo. Bakit? Kasi pinipigilan nito ang anumang conflict of interest at tinitiyak nito na ang desisyon ng kliyente mo ay base sa kumpletong impormasyon, hindi dahil may interest ka sa isang partikular na supplier. Diyan lumalabas ang tunay na integridad. Alright, so protektado na ang kliyente mo. Ngayon, paano naman ang pakikitungo natin sa mga kasamahan natin sa industriya, sa mga kapwa nating practitioner? Punta naman tayo sa huling grupo ng ating mga responsibilidad, ang mga tungkulin natin sa kapwa professional. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa pakikisama, ito ay tungkol sa pagpapanatili ng isang malusog at professional na industriya para sa ating lahat. May tatlong haligi rin dito: fairness, respect, at integrity. Maging patas ka sa pakikipag-deal. Respetuhin mo ang kapwa mo, walang siraan para lang makuha ng kliyente. At integrity, huwag mong gagamitin ng dokumento ng iba nang walang pahintulot. Alam mo, kapag maganda ang reputasyon mo sa mga kapwa mong ahente, mas maraming pinto ng kooperasyon at referrals ang magbubukas para sa'yo. At ngayon, nasa huling bahagi na tayo ng checklist. So, alam na nating lahat ng dapat gawin. Pero anong mangyayari pag hindi ito nasunod? Pag-usapan natin ang commitment at ang consequences. Kung may mga issue o hindi pagkakaunawaan, hindi ito basta-basta reklamo agad sa korte. May proseso. Hinihikayat ng code na idaan muna ito sa maayos na usapan tulad ng mediation at conciliation bago pa ito umangkyat sa mas mataas na antas. Ang goal? Ayusin ang problema sa loob ng profesyon hanggat maaari. Seryoso ang mga nakataya dito. Ang paglabag sa Code of Ethics ay pwedeng magresulta sa reprimand, pwede ring umabot sa suspensyon, at ang pinakamatindi sa lahat, ang pagbawi ng iyong pinaghirapang lisensya. Kaya napaka-importante na isapuso at isabuhay natin ang mga alituntuning ito. So, sino nga bang ang responsable sa pagpapatupad ng code na ito? Ang board? Ang PRC? Hindi. Sa huli, iisa lang ang sagot. Ikaw. Ang integridad ng buong industriya ng real estate ay nagsisimula at nagtatapos sa bawat isa sa atin. Ngayong natapos na nating suriin itong checklist, may iiwan akong isang tanong para sa iyo. Paano mo ngayong bibigyang buhay at pararangalan ang sinumpaan mong tungkulin bilang isang profesional simula mismo ngayong araw?